Inihahanda na ngayon ng Manawag Traffic Operation Office ang mga kagamitan laban sa ulan ngayong nagdeklara na ang pag-asa ng habagat season. Bukod kasi sa mainit at maalinsangang panahon, kalaban din ng mga nagtatrabaho sa kalsada gaya ng mga traffic enforcers ang matinding pagbuhos ng ulan na siyang naghahatid ng iba't ibang mga sakit sa kanilang katawan lalo na kung walang sapat na kagamitan para dito. Ayon kay Crisanto de Guzman, ang pinuno ng nasabing opisina, na nag-request na sila sa alkalde ng bayan ng mga bagong kapote at mga gamit ngayong tag-ulan dahil halos nasisira o napupunit na ang kanilang mga dating ginagamit sapagkat nasa 1 hanggang 2 taon na ang tagal ng mga ito. Bukod dito, maipinapamahagi naman ng lokal na pamahalaan na mga vitamins upang makaiwas ang mga ito sa iba't ibang sakit habang may sinasagawa pang wellness program sa munisipyo tuwing huling biyernes ng bawat buwan para sa lahat ng mga empleyado. Sa kasalukuyan, ani de Guzman ay wala pa namang naitala na nagkakasakit na enforcers tuwing tag-ulan dahil tinitiyak nila na laging nasa maayos ang kanilang kalusugan at pangangatawan. Saad pa nito na gaya ng bilin niya tuwing mainit na panahon, binibigyan din naman ang bawat enforcers na nakaduty ng oras para makapagsilong pansamantala lalo na kapag hindi naman masyadong mabigat ang trapiko. Samantala, nakadepende naman umano sa utos ng alkalde kung papayagan ng mga enforcers na magtrabaho kapag may nararanasang bagyo dahil ang mga tauhan nila ay mga job orders lamang na nangangahulugang no work no pay, ngunit lagi pa ring prioridad ng kanilang bayan ng mabuting kapakanan ng kanilang empleyado. Yung mga traffic enforcers natin, continuous yan na may ang LGU, na asikaso naman ng LGU. Say for example, ang wellness program ni Mayor Ming ay every last Friday of the month. At lahat po yan ng yung mga enforcers natin, and together with some other LGU staff, ay pumupunta doon sa wellness program nila. Doon po, chinecheck yung blood pressure, binibigyan ng vitamins, pati cut, minamasahe, lahat po yan, no? In general po. Tapos, may pinabibigay din si Mayor na vitamins sa mga natin, sa mga traffic enforcers natin. Aside from that, procure si Mayor Ming ng bagong vest natin kasi medyo luma na rin yung dati. In preparation na rin sa opening ng klase. Aside from that, lahat ng mga enforcers natin ay insured, may accident insurance yan. Doon sa nakapag-request na rin ako ng raincoat o kapote ng mga traffic enforcers natin. Kailangan kasi yan kasi pag tag-ulan, especially during rush hour, pag tag-ulan, mahirapan sila, no? Kaya nag-request na rin ako. So far yung mga dati, mga almost 2 years na siguro yun. More than 1 year na rin ang mga kapote nila. Yung mga iba, may gamit pa yung mga iba talagang medyo sira-sira na rin. Kaya it's about time na talagang mag-request. So far naman parang naka-adjust na rin yung katawan nila no? Na binibigyan din namin sila ng leeway na pag wala namang traffic, mainit, pwede sila sa gilid. Pero ngayon, pag tag-ulan, medyo may magkabulbol, congestion, kailangan nasa gitna sila, pero kaya kailangan nila ng raincoat. Pero so far naman, based on our experience, at parang medyo wala naman kami masyadong na-encounter na maraming nagkakasakit sa mga enforcers natin. Wala naman masyado Wala naman kaming masyadong problema basta may raincoat ang tropa. Namamanage naman yung traffic flow ng bayan ng Manawag. Dito kasi within metropolitan area lang yung kino-cover namin. Pero hindi natin maiwasan may mga na-aksidente rin pero kakaraniwan kadalasan sa mga medyo malayo sa poblasyon. Kasi ang enforcers natin job order yan. No work, no pay. Wala. Kahit holiday kailangan. Mga frontliners din yan. Pag depende talagang malakas yung bagyo at mag-order si Mayor, huwag nang papasukin o i-suspend niya yung work. Tinitignan din ni Mayor yan. Si Mayor din ang decide kung papasok o hindi.
Yung mga traffic enforcers natin, siyempre, nandyan na yung kalaban na ulit, yung utag-ulan. Asikasuhin naman natin ang ating mga katawan. At sabi ko nga, pag wala namang traffic at malakas ang ulan, pwede naman sila sa gilid. Consideration lang na. For human consideration lang naman yan. Para sa programang Bombo Hanay Big Time Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumus nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!